Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong na may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang odyokang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama, na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo siya ng babala, gayunmay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hiyarang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyo'y puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinupok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alingmang utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po mga minamahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakibati po ang inyong mga katabi, magandang hapon. Sabihin niyo po, masaya akong kasama ka. Sana next Sunday ulit. Yan. Mga kapatid, alam ninyo yung expression na ito. Tatamaan ka sa akin. Tuwing kailan natin nasasabi o naririnig ito, hindi ba kapag may nagawang mali yung isang tao sa atin, kapag inaasar tayo, kapag niloloko tayo, di ba isa sa mga expression na sinasabi natin, tatamaan ka sa akin, tumigil ka. Naniniwala ako na nasasabi natin ito dahil sa puso natin, sa kaloob-looban natin, ninanais natin na maitama yung maling nagagawa sa atin ng ating kapwa. Tama ho ba? Kapag may maling nagagawa sa atin, yung ating mga anak, mga kaibigan o sino man, gusto natin na maitama ito. Kung minsan nga lamang, nagugulat tayo kaya ang nasasabi natin, tumigil ka, tatamaan ka sa akin. Nais nating maitama yung ibang tao dahil may pakialam tayo. Ibig sabihin, may pag-ibig tayo sa ating mga kapwa. At mga kapatid, dito tayo gustong masanay ng Panginoon sa linggong ito, sa pagtatama ng ating kapwa, sa pagtatama sa tamang paraan. Hindi yung tatamaan ka sa akin. Ang nais ng Panginoon, ang masabi natin, nais kong itama yung pagkakamali mo. Dahil mga kapatid, ang isang Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, nararapat lamang na may pakialam tayo sa ating mga kapatid na nawawala sa tamang landas. Kaya, iimbitahan ko kayo mga kapatid, sabihin ninyo sa inyong mga katabi, gusto ko magkatama ka. Iba po ata yun. Ang sabihin po natin sa ating mga katabi, gusto ko na maitama ka. Dahil may pakialam ako sa iyo. At dahil mahal kita. Ayan po, anong mangyayari sa mundo kung hindi tayo makikialam sa mga maling nangyayari? Magpapatuloy po yung pagkakagulo.
Anong mangyayari sa mundo kung hindi tayo magtatama sa ating kapwa? Maghahari po yung kasamaan. Anong mangyayari sa atin kapag hindi tayo gagawa ng paraan upang magbigay ng babala sa mga taong nagkakasala? Mawawala tayong lahat sa kaligtasan. Hindi lamang yung nakakagawa ng mali, pati tayo na nakakakita ng mali. Napakinggan po natin sa unang pagbasa, sabi ng Panginoon, ikaw, tao, ay ginagawa kong bantay. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila. Tayo pong lahat, sinasabihan ngayon ng Panginoon, ginagawa niya tayong bantay. Anumang marinig niyo sa araw na ito, kapag kayo ay nakikinig sa Panginoon, pag-uwi ninyo sa inyong pamilya, ibahagi ninyo. Pag-uwi ninyo sa inyong mga kaibigan, pag bumisita kayo, kasama nyo sila, ibahagi na nyo ito. Lalo na kung ang inyong napakinggan at nakikita sa inyong mga kapamilya at kaibigan ay malayo sa tama. Meron po tayong responsibilidad na magtama at magbigay ng babala. Anong mangyayari kapag hindi tayo nagbigay ng babala o ng pagtatama? Sabi sa unang pagbasa ng Panginoon, kasama kang mananagot, lagot ka. Kung masabihan mo naman sila at hindi sila makinig, hindi ka na mananagot, sabi ng Panginoon. Basta nagawa mo ang alam mong tamang gawin mo. Ano pong mahirap minsan kung sa pagtatama ng ating kapwa? Minsan nahihirapan tayong magtama ng ating kapwa kasi nahihiya tayo kung minsan sasabihin natin, baka masaktan natin sila. Baka masira yung aming ugnayan, yung aming pakikipagkaibigan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kung tunay nating mahal ang isang tao, kung mali siya, magmamalasakit tayo dahil nais natin ang kaligtasan ng buhay niya. Kaya pakisabi po ulit sa katabi ninyo, mahal kita, kaya itatama kita. Makwento ko lang po, meron po dati, isa akong kaibigan, matalik ko po siyang kaibigan, okay naman siya noong una, tapos umabot sa punto na namamangka na siya sa 2 ilog. Nanloloko siya, 2-timer siya. Nung nalaman ko na gano'n na siya, ang ginagawa niya, nabagabag po yung aking kalooban. Inabot ng ilang buwan bago po ako nagkalakas ng loob na sabihan siya. Kasi nga, iniisip ko rin na baka masira yung pagkakaibigan namin. Pero alam ko na nung panahon na iyon na mali yung ginagawa niya at nais ko siyang maitama. Sabi ko sa kanya, nilapitan ko siya isang araw, kapatid, bilang kaibigan na nagmamahal at nag-aalala sa iyo, mali na yung ginagawa mo. Ang tugon niya sa akin ay pagpapasalamat at pagkatapos nun ay hindi niya na ako kinausap ng 1 taon. Minsan po, mahirap at masakit yung resulta ng pagsasabi ng tama. Sa loob ng panahon na iyon ay hindi niya ako kinausap, and after a year, lumapit siya sa akin. Sa loob daw ng panahon na iyon, na-realize niya yung kanyang pagkakamali at nabitawan din niya yung kanyang pagkakamali at nagpapasalamat at humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa. Isipin po ninyo, kung hindi ako nagsalita, hanggang kailan siya mabubuhay ng mali? At mga kapatid, kung hindi kayo magsasalita ng tama, hanggang kailan mananatili ang masama sa ating mundo. Kaya ang napakahalagang imbitasyon sa atin ng Panginoon ngayong linggo, masanay tayo nawang magsalita kapag may nakikita na tayong kamalian. At sa pagtatama, nawa ang motibasyon natin ay pagmamahal natin sa ating kapwa. Bakit mahalaga yung pag-ibig sa pagtatama ng ating mga kapwa? Kasi kung walang pag-ibig, yung pagtatama natin, yung tendency ng ating pagtatama ay makasakit. Mapahiya natin sa iba yung nagkamali.
o kaya naman ipopost natin sa Facebook yung kanyang pagkakamali, paparinggan natin. Anong resulta? Hindi na naitama yung pagkakamali, lalo pang lumalim ang hindi pagkakaintindihan sa inyong ugnayan, lalo pang nailayo sa kaligtasan. Kapag may pag-ibig, mga kapatid, kasamang nagpapasensya at nag-uunawa sa taong nagkamali. At sundan natin yung prosesong ibinibigay sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kapag may nagkasala sa iyo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Iyan yung unang napakahalagang gawin. Kasi nga, kadalasan ang nangyayari sa panahon ngayon, kapag may nakagawa ng mali sa iyo, bago niya malaman na may nagawa siyang mali, nalaman na ng buong barangay. Sabi ni Jesus, hindi ganoon. Lapitan mo yung nagkamali sa iyo. Kausapin mo ng sarilinan. Sabihan mo ng mahinahon ang pagtatamang gusto mong sabihin sa kanya. Kung hindi siya makikinig, magsama ka pa ng iba. At kung wala pa rin, ay humingi ka ng tulong sa simbahan. Pero napakalaga noong unang step, kausapin ng sarilinan. Nung college po ako, may dalawa akong kaklase. Nasobrahan yung isa sa pang-aasar niya nung isang araw na iyon. At kinagabihan, nilapitan siya nung naasar. Sabi niya, medyo nainis ako sa pang-aasar mo kanina. Sumobra ka na. Dahil maayos yung kanilang pag-uusap, maayos yung pagtatama at bukas yung itinatama, naging mas maayos yung pagkakaibigan nila. Mas lumalim yung kanilang ugnayan. Mas komportable sila na napagsasabihan yung bawat isa. Ibig sabihin ba nun ay hindi na sila nag-aasaran? Kapag magkakasama pa rin po kami, nag-aasaran pa rin sila. Pero alam na nung isa yung kanyang hangganan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ikalawang mahalagang imbitasyon, oo, mahalagang matuto tayong magtama, ngunit mahalaga rin na bukas tayo sa pagtatama ng iba. Dahil totoo naman na nakakagawa tayo ng pagkakamali kung minsan at kailangan natin ng paalala ng iba upang maibalik tayo sa tamang landas. Kailangan nating maging bukas din sa pagtatama ng iba. Sila rin ay nagpapaalala na kung minsan tayo ay nawawala. Dati po nung nagtatrabaho ako, nung patapos na po akong magtrabaho, nagpaalam na po ako sa aking mga katrabaho after mga 6 months. At dahil babalik na ako sa formation ko ng pagpapari, sabi ng mga katrabaho ko, naku Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama. Nakakatawa dahil sa presensya ko ay napapaalalahanan sila kung ano yung tama. Pero pinaalala ko rin sa kanila. Sabi ko, yung presensya ng Diyos na nasa sa akin, nasa sa inyo rin. Kaya kung wala na ako sa piling ninyo, sana maalala ninyo na nananahan si Jesus sa bawat isa sa inyo. Maalala nyo pa rin sana na piliin palagi yung tama. Dahil nasa sa bawat isa ang ating Panginoong si Jesus. Mga kapatid, hindi lamang po sa amin na nananahan si Jesus. Hindi lang kami ay ang may responsibilidad na gumawa at magpaalala ng tama. Lahat po tayong nabinyagan, tayong lahat ay tahanan ng poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay may responsibilidad na gumawa ng tama at magpaalala ng tama. Kaya ang panalangin natin sa linggong ito, mga minamahal kong mga kapatid, nawa bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob na baguhin yung ating mga kamalian. Bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob na itama rin ang kamalian ng iba
upang mapayapa tayong lahat na makapaglakbay kapiling ang poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mamuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panatagin mo ang aming mga kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming mga puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang ang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kay isa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at sa piging na mahal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin, sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.